Possibility kagabi, may nangangambahang maging super typhoon. Malawak ang pagbaha sa ilang lugar sa Pangasinan, Aurora at Isabela. Iniwan ng bagyong Mirasol bago lumabas ng pan. Agad at localized thunderstorms na paulan din sa Visayas at Mindanao. Sa magdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, Senador Jinggoy Estrada, kinompronta si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez tungkol sa mga aligasyon nito tumanggap siya ng kickback mula sa flood control project. Paano niyo malalaman ng start to see ba nga? Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Anthony. Yeah. May amin ng construction company na Yeah. yung Tayo. Hernandez kahit Estrada, inilagay na dala siya ng pera kahit kanino. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including Mr. Hernandez. Nag-isang si Pacifico Trade at dating District Engineer Henry Alcantara cited in contempt dahil sa mga pagsisinungaling. Pwede pinagpugkramo ng marijuana na bisto sa basurahan ng CR sa Manila. Truck sumalpok sa mga bahay sa Taguig. Sparkle Star should be examined. Grateful at proud sa dami na kanyang proyekto. Sa kapanibagong roll-up project ng kapuso at kapamilya, tampo ang PBB Celebrity Collab Housemates. Live mula sa GMA Network Center, ito ang favorite one. Nakalaos na ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol na sumulit sa Luzon. Pero isa na namang bagyo ang inaasang lalapit sa kalupaan. Yan ang bagyong Nando na position maging super typhoon sa mga susunod na araw. Ayon sa pag-asa, posibleng magtaas ng hanggang wind signal number 5 sa ilang lugar. Ang latest sa bagyo at ang posibleng mga daanan nito. Abangan, maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Personal na humarap si Gretchen Barreto sa Justice Department para magkain ng kontra sa Rizal kaugnay ng mga hinaharap na reklamo dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Pumarap din sa panel of prosecutor ang kapwa-akusadong si dating NCRPO Chief Jonel Estomo. Wala pa silang kontra sa Rizal ng negosyante si Atong Arga. Ayon sa kampo ni Ang, kulang-kulang ang mga ebidensya at dokumentong ipinadala sa kanila ng PNP. Nakatutok si Salima Refra. Humarap ang aktres si Gretchen Barreto sa Department of Justice sa unang araw ng preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng missing sabungeros. Pinangalangan si Barreto ang whistleblower na si Julie Dondon Patilongan bilang isa sa mga Merry Christmas! ng pagkawala na may 30 sabungero mula 2021 hanggang 2022. Matipid naman sumagot si Barreto. Nagtitiwala po ba tayo sa proseso? Tayo po ay naniniwala po lalabas ang ano po gusto niyong sabihin po sa publiko? Siyempre! Ang akusasyon, kasama umano si Barreto sa Alpha Group ng negosyanteng si Atong Ando na nagpasya ipaligtit umano ang mga nawawalang sabungero. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. If you look at the complaint affidavit, it's actually recognized. Oy! May maungkanin. Yung may tutong. Allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness is also himself lacks credibility in this respect. We believe that
if justice place, yes, Barreto should be dismissed. Kasama ni Barreto sinaan dating NCRPO Chief Julian Estomo at 6 na pong iba pa sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious legal detention at iba pa. Sa kanila, tanging si Barreto lamang ang nakapagsumili ng kontra sa Rizal. Paliwanag ng abogado ni Ang, kulang-kulang daw ang mga ebidensya at dokumentong ipinadala sa kanila. Yung nadala sa amin yung 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance doon sa pinaupusan sa mga respondent. Lumalabas mo kanina na hindi na isama yung 7 USB na yun. Aming inuusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing na USB kasi hindi kompleto ang unang naibigay. Okay, ang mga PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondents sa kaso ito. Tingin nga akong kutsara. Pero hindi na nagsumite ng kontra sa Rizal. Lagi mo dyan. Nakatakda ang susunod na preliminary investigation sa September 29. Samantala, itinanggi ng kampo ni Ang na may kinalaman sila sa tangkang panlulubol umano sa kamag-anak ng mawawalang sabongerong si John Claude Ilonog para i-atras ang kaso. Punto ng kampo ni Ang, hindi mo naman daw akusado si Ang sa kasong yun. Paano ibibigay natin sa isang bagay na hindi mo siya akusado doon sa kaso na ina-areglo? Kung sino man na may motibo na mag-areglo ng kaso mo, yun dapat ay mga akusado. Walang iba yun kung hindi si Julie Patigoman. That's very possible kung ito yung mag-bribe. Kaso na yun. At alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inababaduan siya sa kaso ngayon ng lawyers coming from Mr. Charles Ackerman. Ginawa na nga nila na gusto na nila lubusin yung pera nila, diba? Para sa GMA Integrated News, sa Inata, Katutok, 24 oras. Ramdam sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Mirasol na nagpabaha sa mga bahay at mga sakahan. Nagpawalan din ang katagat at localized thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Nakatutok si Dano Timpongso. Isula palawak na dagat ang bahagi nito ng barangay Makuban at Rahal sa Balungrang, Pangasinan kahapon dahil sa malakas na ulan dala ng bagyong Mirasol. Pinasok ng tubig ang mga bahay at nalubog ang mga sakahan. Sa Barakbak National High School sa bayan ng Umingan, hanggang bewang ang baha. Ganyan din sa ilang bahagi ng Kasiguran Aurora kung saan naglaan pa ng bagyo kahapon ng madaling araw. Ayon sa munisipyo, hindi ibababa sa 100 bahay ang binaha. Pagbuka ng tubig, tumambal ng mga nasirang pari at mais na dapat nasanang anihin. Sa Echagi, Isabela, binaha ang Anapunan Bridge dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Manood ka lang kung kumakain ako. Tubo sa bayan ng San Agustin. Sarap. Sa Pagdilaw, Quezon, nag-isko ng lawa ang campus na ito. Binaha rin maging ang bahagi ng Maharlika Highway sa barangay San Sabangon. Kahit tumawid sa Luzon ng bagyo, pinalakas nito ang habagat na nagpaulan sa ilang bahagi ng Visayas kahapon. Gaya sa barangay Bugam sa Leon, Iloilo, kung saan 4 na bahay ang nasira dahil sa pagguho ng lupa, bunsod ng malakas na agos ng ilog. Oras naman lumipas, bumigay naman ang footbridge sa lugar. Walang nasaktan o nasawi sa insidente pero inilikas sa mahigit 20 insidente ayon sa Leon Local ERRM. Kontraktor ka ba ng DPWS? Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, napagsaga ng puno ang 3 bahay noong Lunes. Ayon sa mga residente, natutulog sila na mangyari ang pagbuho. So, ayun ko ng kabato niya. Nanulak na rin siya. Sabi nila sa kwerte. Ang mga bato. Ang mga laptop. Salamat na rin. Ayon sa kapitan ng barangay Tusok, walang humpay ang bulan. Kontraktor daw ako. Hoy, ayoko na. Busog na ako. Kaya as to... Akin yung macaroni ko. need siya repropan ng ganyan para at least Yung salad. para yun ang pagtanggap sa kanang mga bato. Magikan sa katong
Spray akong tabo. Tanggalin mo na to. Spray akong tabo. Labis naman ang panginayang mga magsalita. Spray akong tinidor. Uy! Tinidor! Sa kulay puti ko baka mga tahan kaya Sa katabo. May tubig. Hugas ako. Kamay. sa bayan ng Ligawasan sa Special Geographic Area o Ano na? dito sa drone, Saan ang tubig na may tabo? Saan mo nga? Hindi ko mabuksan. Sa akin yan. Para sa GMA Integrated News, dahil nag-improvement ng 24 oras. Ako na! Akin ang tabo. Ang mga nakatira sa mga baybayin at tabing-ilog sa Cagayan, kahit sa linggo pa, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyong Nando ayon sa pag-asa. Sa isang Tuwalya. pinangangambaang tulong ng Sina ang tipe. At mula ko sa bayan ng Gonzaga, nakatutuklay si Nico Paso. Pinaka akong tubig na inumin ko. Hindi patuloy ang paghahanda ng mga taga-munisipyo at mga taga-rito sa Gonzaga, Cagayan sa kaparating na bagyong Nando. Maaga pong inabutan si Angel habang naghahanda ng mga bitbit gamit sakaling lumigas mula sa tahanan nasa gilid ng ilog. Salas. Sarap. Ikalawang bahay na nila ito mula ng wasakin ng dati nilang bahay ng katabing Bawa River sa kasagsagan ng bagyong Open noong 2024. Namitas ko kami sa evacuation center. Wala pa kami kadala-dala ng mga gamit kasi Lakas mo kumain ng dugpot. Kupal! Putang ina ka! Anong dugpot na sinasabi mo? Lakas ko to kumain ng dugpot. Inutil! Ang paslupa ka. Bagyong Open na nakarang taon at bagyong Krising itong Hulyo. Lakas ko to kumain ng dugpot. Kabilang ng Bureau ng Presidente dahil pangalan ng Pakiraro, umuyang gumuho. Ulol. Nagpangin na rin ang ibang residente ng lugar. Mas takot ngayon ang mga nakatira sa gilid ng ilog dahil umuyang ang gumuho hindi rin magkakasama sa baha. 2019 nang magawa itong flood control project dito sa kahabaan ng Bawa River dito sa Gonzaga. Nico Tubay. Yes, Nico. Yan si Nico, maayos mag-comment. Hindi tarantado. Ng flood control project. Yung iba nagko-comment yan, mga inutil eh. Tapos ang sunod-sunod na pag-ulan at malalakas na pag-ulan kagabi. Yan si Nico, mahal ko yan. Nico. Itong bahagi Miko Tubay. Yes, love ko yan si Miko Tubay. Yan, maayos mag-comment. Hindi tarantado, hindi mungguloy. Pag po yung tunog ng lumalagas ng tubig, yung bagyo na dumaan eh. Ay, pwede akong kape. Wala man namin naasikaso. ayon sa barangay na napag-usap na sila sa munisipyo. Pag tuwing 11 na ng gabi, papatayin na to ah. Every 11 p.m. Umaasa kami na sana po Hindi pwedeng magdamagan yan. Mahal ang kuryente. Ng munisipyo na naghahanda ng mga solar panels na ilalagay sa mga evacuation center. Nakapag-tap na rin sila ng mga kaunang relief goods at high kits. May mga lutuan na rin para sa evacuation. Hindi kumuha ka ng susi doon. Buksan mo yung bodega. Nasa coastal area at tabing ilog. Kumbaga, island barangay. Si Alex. Pag-ulan siya niya. Ano ginagawa? Bugay Lagoon and Mission Radar. Tsaka buhangin lang kasi yan. Ayoko na. Wala takas ng pati. Nako. Kape na lang ako. Kape. Vicky, as of Dito susi. O, kunin mo susi. RMO ng Cagayan ay nasa 7.8 meters na Ito, oh. tubig dito sa Cagayan River. Mula sa 3.8 meters na i-report natin kanina pa umaga. Hindi na buulan sa buong maghapon dito sa Cagayan, pero ito sinasabi natin na yung tubig mula sa upstream o yung Carating probinsya ay dumiretso niya dito sa Cagayan River. At na ngayon, may nakitala na rin pagbaha sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Hindi na madaanan ang ilang kalsada gaya ng Kapatan Overflowing Bridge. Oh, putang ina mo. Boulevard. So, hindi Cagayan naman. Ano sinasabi mo kamukha ko yung gumasa sa aso mo? Putang ina mo ka. Kupal. Patay gutom. Inutil. Hampas lupa. Anong aso mo kung ginahasa kung hayop ka? Putang ina ka. Kinumpronta ng
naman to? Kamukha ko daw yung gumahasa sa aso niya. Kupal! Tarantado! Ihudi puta ka! Busog na ako! Ayun yan. Ilang upuan Senador Jinggoy Estrada, Salamat sa Diyos dating at ako'y nabusog na. First District Engineer Bryce Hernandez nang kumprontahin ng Senador si Hernandez sa akusasyon nitong tumanggap si Estrada. Ay, tanggalin niyo nga to. Nueva ng kickback sa flood control projects. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Busog na naman. Busog na naman. Pagkatapos mo kong dinurog sa House, ngayon wala ka specific na sinabi. Sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Hernandez na isang staff of Manoli Estrada na nagngangalang Ben Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi ni Estrada na may staff siyang Ben Ramos. Paano niya malalaman ang staff ko si Ben Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ben Ramos sa kaso. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Ang pakilala kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy. Pero hindi po specifically na sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy niyang boss ay si dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi rin ito na nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundinan naman ako ng taong bayan. Hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer ito. Dumalo naman si Mina Jose ng WJ. Ano sana all? Busog na ang aso. Putangin na mo. Ikaw ang mukhang aso. Tarantado, ihudi puta. Ano siya rin nag-refer sa kanya kay Hernandez? Gago, kung mukhang aso ako, ikaw ano kang mukha mo? Mukha kang tulipaw, gago. Kupal, inutil, bobo. Sa ipinakitang text messages ni Hernandez, may ide-deliver umano si Jose. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Sana busog na raw ang aso. I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the... Alam niya itong nangyayaring Senate investigation, nag-uungguyan na lang, sa totoo lang eh. Ang ina, maghapon kung pinanood yan. Including this Mr. Bryce Hernandez. Nagtuturuan lang sila. Deny his accusations. Pero nagtuturuan lang. Na nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yun? Pera? Para kanino? Ang sabi nung isa, matanod, Gary, musta amo mo, si Romualdez. Ganun ba? Buti ko alam amo ko. Ako hindi ko alam na amo ko yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam na amo ko yun. Bakit ka pala nag-add sa akin? Nakita ko yung request add mo. Nakita ko. Pero ganun pa man, black ka rito. Black ka rito sa page ko. Kasi inutil ka. Bobo ka. Maliban sa pagiging tangamot, bobo, yung nanay tatay mo nagkantutan, ayun, inutil ang lumabas sa kagaya mo. Inutil. Pukin ng ina ka. Yan. Ban ka na. Yan. Tapos itong account mo na nagre-request, i-accept kita ngayon. But, black ka rin kaagad. Ang mahalaga na accept kita, pero black ka rin kaagad. Kasi inutil ka. Alam mo ba yon?
Maliban sa pagiging inutil mo, mukha kang kupal. Putang ina mo. O, di ba? Yan, inaccept ko yung ad mo, pero black din ka agad. Kasi mukha kang kupal na tukmol. Buha ka ng ina mo, araw-araw. Putang ina mo. Kamil ang sigarilyo mukha. Putang ina na naman to. Kamil. Anong Kamil na sinasabi mo? Ako, Kamil ang sigarilyo ko. Halika, putang ina mo ka. Anong Kamil na sinasabi mo? Ha? Akala mo sa akin, walang stock ako ng sigarilyo? Ha? Wala akong stock? Putang ina mo. Sabi mong sigarilyo ko, Kamil. Ha? Pukin ng ina mo. Ayan o. Oh, anong sinasabi mo? Kamil ang sigarilyo ko. Putang ina mo. Gago. Bobo. Pukin ng ina mo ka. Sasabihin mo, Kamil ang sigarilyo ko. Ang dami kong sigarilyo dyan. Putang ina mo. Ayan o, 2 rim pa yan o. Nabawasan ko pa yung isa. Inutil. Palibasa ikaw, yan ang sigarilyo mo. Kamil, saka Fortune. Gago. Ha? Ina mo ka. Pendeho ka. Buha ka ng ina mo. Bes. Tapi ka. Ano bibihin mo? Kamil ang sigarilyo ko. Ayan o, stock ko yan o. Mayroon pa ako. Kumuha ako ng isa. Buti nabanggit mo. 2 piraso na lang yan. Putang ina mo. Inutil. Bobo. Pukin ng ina ka. Tanga. Ano yung context ng obligation? Sabihin mo, naninigarilyo ako ng Kamil. Try mo nga kumahol na. Hindi ka aso. Putang ina mo. Ano ako, toto? Ba't ako susunod sa'yo? Gago! Dahil nakuha niya yung project na yun. Anong daming relief good? Putang ina mo. Hindi relief good yun. Pag may pera ako, nag-grocery na ako, nag-i-stock na ako ng makakain ko. Gago. Inutil. Ha? Nag-i-stock ako ng pagkain ko. Gago. Akala mo sa akin, yun lang ang laman ng ano ko? Putang ina mo ka? Ha? Putang ina mo? Ayan may mga prutas pa ako dyan Akala mo sa akin, walang malamon dito? Putang ina mo. Ikaw ang walang malamon, patay gutom. Ayan dami kong stock na karne dyan. Gago. Isda. Yan, madami akong stock dito. Gago. Ayan, Putang ina mo, kahit ikaw ipasok ko sa rep ko, gago. Nang tumigas ka, hayo, inutil. Hoy, ang ulam bukas ay yung langgunisa, ha? Saka yung imbutido. Langgunisa at imbutido. Yung may cheese. Putang ina mo ka, sabi mong stock na relief good. Gago. Ikaw nga wala kang malamon, putang ina mo. I don't know what he was talking about. Itong Office 19, Gago. napuna ng Fuck CCTV you. si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago ito, dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Sabi mo wala akong Problem yung ferries ni Senator Erwin. Buraot mo lang yan. Putang ina mo ka, lumayas ka dyan. Ako po yung ma-refer na contractor nung staff niya. Ang ina mo. Na kung pwede po Black ka na, gago. namin gawa ng Pukin ng ina mo. and mag-suggest po kami sa kanya. Double dead putang ina mo. Patay gutom. Lumayas ka, black ka na rito, gago. Pukin ng ina mo, gito. Hindi ka na makapag-comment dyan, putang ina mo. Saan galing yung pinambili mo? Ang pag-ulam mo. Naturalista ko sa bahay, dito sa bahay. Paglilinaw ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator... Ina, double dead kaya, maraming stock kaya kamura. Putang ina mo, gago. Wala po akong dinalang pera. Black mo to. Okay. So talagang safe ka na. Black mo tong Darwin na to. Inutil yan. Patay gutom yan. Yan. Black ka na, gago. Pukin ng ina mo. Araw-araw. Alam nyo kaya ayaw ko magbasa ng mga comment? Maraming kupal dyan. Maliban sa kupal, patay gutom.
Wala po. Mga patay gutom na, mga tanga, mga bobo. Sabi naman ni Hernandez, Kaya ayaw ko nagbabasa ng comment dyan sa Facebook Live. Kaya minsan hindi ako nagla-live sa Facebook Live eh. Doon ako sa YouTube nagla-live eh. Matitinong mga tao ron eh. Di baliw eh. Dito sa Facebook, mga baliw ang mga tao dyan eh. Mga pukin ng ina nyo. Mga hampas lupa. Mga patay gutom. Mga mahihinang nilalang. May ipinakita namang bagong text messages si Hernandez. Pinang ina nyo. Mula December Tama na ngayon live na